Ayan. Grabe naman tong babaeng to. Puting-puti oh. O yun, puting-puti. Ang ganda pa ng katawan. Grabe. Para naintindihan ako. Ayan. Ayun, yung lalaki na may tililing sa utak. Ayun na, nandyan oh. Baka wag sana niya mahalata na nandito ako nagbibideo sa kanya. Baka patuyin niya ako rito. Ayun, para may mga pulis. Wala naman, kilala na nila yung lalaki niyan. Ano, na may tililing. Wala silang pakialam. Ayun yung ano, nagsasaboy ng tubig oh. Ayun, nagsasaboy ng tubig. Ayan oh. Ayan, sinasaboyan nila yung tubig. Ayan yung mga bata oh. Yung mga bata tuwa pa oh. Nandito sila sa city. Tuwa pa. Ayan, sinasabuyan nila yung daanan. Kanina nakita ko na yan dyan. Ayan. Ayan yung ano oh. May pumasok dyan na walang lisensya galing sa presinto. Yung ano motor. Kasi bawal ano rito eh. Mag-drive dito na ano. Ang nakapag-drive lang dito yung taxi, tram, bus, ang allowed lang dito, tsaka police patrol or di kaya yung mga private vehicle na may lisensya galing sa ano sa presinto. Kumuha ka na, kung gusto mo mag-drive dito sa city nila, kumuha ka ng permiso sa ano sa police station. Ayan, parang walang maipakitang lisensya, kaya ganyan yan. Pinahinto sila, walang maipakita. Malaki ang penalty niyan. Ayan pa yung isang, ayun oh, yung sakyan nila. Ayan. Ayan, umalis na. Pero dala-dala nila ang sulat ng pulis. Ano yan? Malaki ang penalty niyan. Ayan oh. Motor na ano. Ganyan na oh, mga pulis ngayon naka-short. Diyan sa Pilipinas, naka-short ba mga pulis? Ayan. Andyan yung lalaki na may may sira sa utak. But ayun, may nakita ko minsan, malapit lang ang bahay nila rito. Kaya nandyan dito parati yung lalaki niya. Kasi yung bahay nila malapit dito. Oh. Ayan na yung ano, yung nagsasaboy ng tubig yung mga bata oh. Yung mga bata ano, hinahabol yung mga hinahabol. Tuwang-tuwa sila eh. Sinasabuyan na ano yung daanan ng tram kasi mainit na mainit. Eh yung mga bata hinahabol eh. Ayan o, daanan yun ng tram. Ayan. Tuwang-tuwa yung mga bata eh. Tuwang-tuwa yung mga bata eh doon sa ano, sa tubig. Kasi ang init dito ngayon. Dito. Pag nakita sila ng tubig, mas lalo yung mga bata. Tuwang-tuwa kasi walang ano rito eh, walang dagat. Pag nakita sila ng ilog, doon sila nagpipirme. Next time, papasyal po kayo sa ilog-ilog na maraming tao nalilito. Marami dito. Ayan. Ayan yung yung lalaki kinakausap ang sarili. Ayan. Busy ngayon ang rito. Tao. Pati pulis oh. Walang pakialam yung mga pulis kahit na ganyan yung lalaki oh. Ayan. Ayan oh. Tsaka yung mga tao rito oh, nandiyan sa trap. Ayan, basa na yung sahig. Ayan. Kilala lang ng mga tao yung lalaki yan. Tsaka ang tungis niya eh. Ayan.
Tsaka ano, ayan, magpaano tayo magpaaraw kasi mga ilang linggo na naman to, ano is iinit ulit. Ayun. Andito tayo sa likod ng mga pulis. Kanina pa na pag-uusap yung babae diyan sa mga pulis. Ayan. Yan naman, yung lalaki niya, kanina pa niya kinakausap ang sarili niya. Katulad ko, kinakausap ko kayo. Kaya kapag nakatutok na yung camera sa camera ko, sabi ng asawa ko, sinong kausap mo? Sabi rin niya sa akin. So, sabi ko, kinakausap ko rin sarili ko. Ayan. Ayan. Grabe naman tong babaeng to, puting-puti oh. O yun, ang puting-puti, ang ganda pa ng katawan. Grabe. Para naintindihan ako. Ayan. Para naintindihan sinasabi ko. Ayun. Ayan. Ano ba yung buko nagfly away? Ayan, nagfly away. Ang haba ng buko. Ayan, tingnan yung mga ano rito. Walang mga ano, yung bang naka-wheelchair. Ayan, kung hindi motor yung ano, yung sasakyan nila is ano, ayan, pwede silang sumakay sa train na mga ano, ganyan oh. Nakita ko na naman yung ano lalaki. Ang dami kong nakikitang kababalaghan dito na ano, yung lalaki yung nakaputi. Yan yung namumulot ng ano, basura, pagkain. Ay nakaupo siya, parang busog siya ngayon. Dito mo talaga makikita yung mga tao. Ayan ay isang train pa. Busy ang ano sa city na to. Busy ang train araw at gabi. Na last trip dito is alas 11. Wala nang tram. Malinis na to. Pwera lang yung mga pulis nagro-ronda rito o di kay mga taxi. Ayan, yung ano po, smoke po, nag-fly away. Ano yun natin? Ayan. Ayan yung tram. Sabi ko, bibili ako ng ano, drinks sa Birel. Maya pag nakakuha na tayo ng konting video rito. Ayun. Yung lalaki, kanina pa niya kinakausap sa sarili niya, katulad ko. Ayan. Ay nako, buhay nga naman. Ayan, dito tayo. Ay, ano? Busy ang ano city ngayon. Ayan, kanina pa yung train. Kanina pa yung lalaki. Ayan, nakita nyo sa ano, dito ang pamumuhay, gusto nyo mabuhay dito ng ganito. Nako, magandang buhay dito kapag may pera ka. Katulad dun sa Pilipinas. Pa-shopping ka na lang, pa-bakasyon na lang. Ayun. Pero kapag foreigners ka, nakatira ka rito, kailangan magtrabaho araw-araw. Kung hindi, walang tutulong sa'yo rito. Ayan. Yung kalapati oh. Ayan. Hindi pa to ano, hindi pa nila ano. Hindi pa naayos. Ayan. Hindi pa naayos yung ano kalapati. Ayan. Ano ba yung sabi ko kanina? Pag-uusapan natin yung sahod dito. Makinig kayo kasi papaliwanag ko mga sahod dito. Marami kasing mga nagtatanong sa akin yung mga papunta pa lang rito kung anong mga sahod.
Kaya mag-ingat kayo sa mga ino-offer nila sa inyo. Ayan. Papaliwanag ko sa inyo. Ayan. Tara sa groceryan na. Wala na yung lalaki na kinakausap sarili. Ako na lang natitira. Ayan. Tara sa bili tayo ng beer. At saka pagkain ng asawa ko. Ayan. Bili tayo ng pagkain ng asawa ko. Breakfast niya. Ayan. Iniwanan niya yung alak niya. Ayan. Pasok tayo. Ay, nako. Maganda kasi walang music ngayon. Punta tayo sa groceryhan. Ayan, 499. Ay, kinilas. Ayan, tingnan nyo, 129 lang yung mga t-shirt ng mga lalaki. New Yorker yan. Yan o, New Yorker. Yung maganda. Bili tayo ng butter at tinapay ng asawa ko. Ayan, pasok tayo dyan. Mag-ingat rin kayo sa grocery dito kasi may mga cashier na ang susungit. Napagsungitan ako minsan dyan eh. Pinabayaan ko na lang. Makinig dito, labas dito. Ganun na po. Yung yung gatas ngayon, ubos ng gatas namin. Ay, nako. Wala pa yung tinapay ng asawa ko. Yung malalaking tinapay na gusto-gusto ng asawa ko. Ito yung gusto-gusto ng asawa ko. Ayan. Ayan, nakabili na ako. Kaya mura mga manok ngayon. At bibilhin natin is butter. Bili tayo ng butter. Ganyan. Oh, 19 lang. Nag-unsel. Makabili nga. Yung butter nag-unsel. Ito. Bumili ako. Bibili ako. At ano pa? Yung birel ko. Bibili ako ng birel. Yan, bili ako ng birel. At soft drinks ng anak ko. I'm sure is yan. Siya. Nauuhaw. Kabili na naman ako. Dami. Super dami. Gusto kong bumili ng soft drinks. Ice cream. Mamaya na, hindi ko na mabuhat. Mangga. Mangga is my paborito. Pisco mango. Tara, uwi na tayo. Bye tayo. Uwi na tayo. At nabili na natin gusto natin na yan uwi na ako. Marami pa akong gagawin sa bahay. Andun yung anak ko ngayon, hindi ako naboboring. Sumuso ko siyang kausapin ngayon.
Maraming nagtatanong sa akin, pati hindi na lang daw ako magtagalog. Nakausapin yung anak ko. Sabi, paano ko tatagalogin yung anak ko? Hindi marunong magtagalog. English lang. Kaya trying hard ako mag-English, no? Turuan niyo ako kung sino magaling mag-English dyan. Alam niyo naman mga Pilipino kung mag-English may accent na parang Filipino style. Lahat naman tayo eh. Si Marian Rivera nga halos hindi nga marunong mag-English eh. Gandang babae pa naman yun. Ayan, alis na tayo. Uwi na tayo. Usapin ko yung anak ko. Ayan. Talaga ba naman dito eh, kapag naka-wheelchair ka, na tatawid yan, walang pakialam yung pulis eh. Sisigawan ka niyan. Buti kung may preno niya kagad. Ay nako. Ayan. Yung anak ko pala, kapag kinakausap ko yun, tinuturuan ko siya mag-Chinese. Kaya kung naipag-uusap siya sa akin minsan, kaya sabi ng asawa ko, turuan ko raw mag-Chinese. Kaya kung nagsasalita ako minsan, may halo. Kapag hindi nyo intindihan yung iba kong salita, may halong Taiwanese na yun. Ganon ako, minimix ko yung salita ng Taiwanese or Chinese sa English ko para maintindihan nila. Kaya sabi doon sa nung mga 5 or 7 years old, dinala ko yung anak ko doon sa sa night market. Sabi ng mga tao doon, sabi nila sa Taiwanese, sabi nila, "Hen suai ke." Sabi, "Hen suai ke, yung anak mo ang pogi." Galit na galit ang anak ko eh. Sabi raw, hindi niya naintindihan kasi. "Suai ke," sabi nila sa anak ko. Eh yung suai ke sa Chekwa, guwapo. Sabi ka, umiiyak siya. Sabi, "Huwag mo ako tawagin yung suai ke." Sabi niya gano'n. Sabi ko, sabi nila sa'yo, cute ka, gwapo ka. Bakit? Galit na galit ka. Huwag mo akong tawagin suai ke. Hindi niya naintindihan kasi. Magmula nun, nung pinaliwanag ko sa kanya yung suai ke, tawa ko ng tawa ay, tinatawag ka ng pogi, suai ke. Sabi ko sa kanya, sinasabi ko rin pinaliwanag ko rin sa sako, ang suai ke, sabi kong pogi. Sabi kong ganon. Lahat naman doon nagsasabi sa kanya, "Suai ke." Galit na galit siya eh. Galit na galit siya sa mga Chekwa eh. Ay nako, talaga ba naman. Pero yung mga ate niya, tawa ng tawa. Mas lalo pa siyang binubuli. Mas lalo rin siya nagagalit. Kaya alam mo naman mga ate, binubuli yung mga kapatid. Ayun, ay nako. Tara na nga, uwi na nga tayo. Kaya nung nagbakasyon kami doon ng 3 buwan. Bakasyon namin, medyo nakakapagsalita siya ng Chinese at Chekwa kasi tinuturuan siya ng mga kapatid atin niya. Sabi nakapag salita na siya, sheshe. Tapos ang tinuturo naman ng mga ate niya, mga bad words. Tawa ako na tawa eh. Yung mga bad words sa mga Chekwa. Tapos isisigaw pa naman niya sa mga ate niya yung mga bad words sa night market. Yung mga tao tinginan yung mga tao sa kanya eh. Yung mga bad words na isisigaw ba naman niya. Sabi niya sa mga doon sa kaninya yung kaninya sa Chekwa is bad words yun. Kaya tinginan sila eh. Tara, uwi na tayo.